ating paaralan, yung mga malalaro po namin ay napunta pa po sa bayan, sa rural health unit natin, sa may munisipyo upang magkaroon ng medical para sa mga athletes, sa mga manlalaro. Mula nung nag-start ako sa barangay health center, for check-up lang, prenatal check-up, medical check-up, saka immunization. Usually kapag napapagalitan po ako, either sa Tanza po or sa Tanza po, so medyo malayo po siya. Tsaka yung medical expenses po is medyo mas mataas compared sa centers lang po kasi syempre may private doctors, tapos laboratories po nila. Usually ang prices po is nag-range ng let's say 2,000 po ba? Yung estado po namin nung kami po yung nagpaparamedical, hirap po talaga. Ako po as a student din nung sa Kapsutan, naghahanap pa po kami minsan sa sa mga private medical institution para lang po makapag-medical. May kamahalan po. Dahil po state universities, ang hirap po talaga i-provide yung medical ng mga bata. Ang aming populasyon ng households namin is 44,000 po dito sa aming barangay, at nakita ko po ang problema at padami po mga tao na humihingi ng tulong regarding po, number one, sa yung mga buntis, gustong mga anak, tapos ang kailangan po natin ay matulungan sila, at sa Tanza po ay lahat po ng hospital ay private hospitals. Kaya ho, nung pandemic time, nagbigay po ko ng letter ho na sana mapagbigyan nila ng ito po. Hilingin ko po isang clinic na magkakaroon po ng makakatulong po sa aming barangay, lalo-lalo na po ang x-ray at saka yung paanakan po sa aming barangay. Siyempre mostly po mga kabarangay ho natin, siyempre pinapangalagaan natin sila, mostly yung mga pangangailangan natin hanggat maaari. Kung hindi man natin maibigay 100%, makatulong tayo. Kaya doon namin naisip po itong program po nito para makatulong dun sa mga less fortunate, mga mas nangangailangan. Instead na igastos pa nila yun sa mga fees, laboratory fees, may makatulong na yun sa pang-araw-araw na pangangailangan nila at pagkain rin. Una sa lahat, ang nakita ko po ang problema is ang mga doctor's fee, yung mga medical team sa aming proyekto ay mahirap po dahil hindi po kaya suportahan po ng barangay lahat. Kaya ho, kagaya po ng ating medical schools ng KAPSU ho, ay dahil po sa ating nagkakaroon din po tayo ng blood chem dito po sa ating clinic, nag-tie up po kami, nagawa po ng MOA, nakiusap po sa kanila na mag-tie up ang medical team ng KAPSU, Indang, at saka Barangay Bagtas para po ma-lesser po yung aming manpower po at saka pagbibigay po ng sweldo po sa mga tao. Ngayon ho, itong mga doctors po na meron kami, ang OB-GYN at saka ang aming PEDSA, ito po ay taga rito na handang tumulong po sa mga taga-barangay po namin, mga doctors po ng barangay namin na tumutulong po sa amin. Kaya po, ang hinihingi po nila sa mga nagpapacheck up is yung medical fee lamang po. Dahil profession po nila yung pinaglalaman po. Malalaro at ganito po sa mga coaches at mga teachers upang kapag nag-submit po sila ng mga requirements
sa paglalaro, katulad ng po ng medical certificates, ay dito na lang po sa ating barangay, sa Malasakit Center kung saan napakalapit po sa paaralan, libre pa po ang medical. As an athlete po sa Cavite State University, malaki po yung naitulong po ng Malasakit Center na ito since nagkaroon po tayo ng libreng medical dito. And ayun po, nakakatulong po siya. At nakater po niya lahat ng students po ni si Betsy Tanza. Ang tulong po ng Malasakit Center, specifically nito pong X-ray facility nila sa mga estudyante po namin dito sa Cavite State University. Lalo-lalo na po during the times na magkakaroon po ng university games, hindi naman po lahat ng aming students ay can afford na makapagpa-medical sa mga private institution. And also, medyo malayo po kasi yung infirmary sa amin sa main campus. So, malaking bagay na na-provide po sa amin ng Malasakit Center sa tulong po ni CAP na mabigyan po ng libreng pagpapamedical ang mga estudyante po ng Cavite State University, lalo-lalo na po yung mga players po namin. First po, I would like to comment po yung pagpapadali po nung para sa athletes na imbes na natitraining na po namin yung oras na binubugot po namin sa pag-medical. Pero ngayon po ay napadali po siya dahil madali na lang po accessible kahit kung lakarin from our school. Pero kung may additional po kung gusto pong i-dagdag, since maliit po yung Kapsutansa and wala po kami enough facilities for training for our athletes, ayun po yung isa ko pong masasuggest po na magkaroon po ng training center para rin po bukod po sa medical, meron na rin po training at least yung mga players nakapag-prepare po sila ng anak. So ano pa po ang gusto nating makita sa Barangay Bagtas sa mga susunod na panahon? Una po, gusto po natin yung paigting security system na sa pag-uusap namin ni Cap kanina ay magkakaroon na po ng CCTV na kung saan ang main center po ay sa Barangay Hall na makikita po ang lahat ng sulok ng barangay kasama na po ang aming paaralan. Dahil nga po, siyempre, safety is our priority. For me po, lagi naman kailangan natin ng improvement yun. So, ang ano ko lang po yung Malasakit Center, kung lalaki pa siya at mas dadami pa yung facilities or mga equipment na meron tayo, mas dadami po yung ma-accommodate dito sa Bagtas or even the nearest barangay na wala pong Malasakit Center na tulad dito sa Bagtas. So, improvement po talaga is sana tuloy-tuloy po talaga. Aside from nito ho, ang aking plano ko para po sa aking barangay at ngayon may letter na po ako na pinadala sa DSUD, yung pabahay po ng ating Pangulo, BBM po, na naghihingi po kami na magkaroon po kami ng tenement dahil po ang dami pa pong mga walang bahay dito po sa aming barangay at ang aking priority is magkaroon ng tenement para yung overloaded na bahay na marami na pong mga anak na nagsimulang karoon ng pamilya ay mapalipat na po sa magkaroon po sila sa tenement, magpalipat po ng bahay para hindi po crowded na po bawat bahay.